A day of my life as babaeng magdiskarte sa probinsya na anak ng mangingisda. Naisip nga ng isip ko na isunod kong project ito nga upuan namin. Hindi ko nga lubos sa kalain na mapapalitan ko ng matibay na tabla itong aming upuan. Kitang-kita naman na talagang matapo na yung pagkakaupuan ng upuan. Ha? Ano daw? Basta, yung mismong inuupuan. Yung tipong kapag umupo ka talagang lulusot ka sa pinakailalim. Tulad na lamang dun sa nangyari sa bunso naming kapatid na talagang shoot na shoot yung puwet niya dito sa pinakabilog ng upuan. Nakaisip nga ang isip ko ng paraan para makuha ko ang sukat mismo nitong pagkabilog dito sa upuan. Hindi ko akalain na maiisip yun ng isip ko. Dinagdagan ko ngayon ng kunting laki para naman kung kukulangin na hindi ko po problemahin. Mas mabuti na nga sumobra kesa kulangin. Buti na nga lang at merong bakanting tabla na magagamit ko nga dun sa upuan. Tabla nga ito doon sa aparador ni mama na nasira ko ng palipat-lipat dito sa bahay. Talagang unti-unting napilay. Para nga mabilog ang tablang ito, naisip nga ng isip ko para lamang mabilog nga tong tablang ito ay binawasan ko yung bawat kanto. At para nga doon sa mga kantong matatalim pa, naisipan ko na lang gamitan ng grinder para nga kumiskines at talagang sumakto na dito sa upuan. Buti na lang at meron ngang ibang gamit si Papa dito sa bahay na talagang makakatulong sa akin at di na ako magmamano-mano. Naging masyadong advance nga ang isip ko na palakihan yung bilog para namang hindi kumulang. Pero ang naging problema ko nga napalaki yung bilog kaya marami akong hahabulin ngayon para nga mas lumiit pa kasi napalaki talaga. Siguro mga 2 oras din ako nag-grinder para nga habulin yung pinakasakto ng pagkabilog. Dahil nga sa naging advance ang isip ko, ito nga yung pinoproblema ko ngayon ang paliitin. Pero mas mabuti na nga na ganito yung problema ko kaysa nga sa napaliit ko. Kung nakikita ko nga yung linya napakadami ko pa palang hahabulin, nagagrinderin. Siguro mga 1 oras pa ulit ito. Dahil nga sa mapurol pa ang grinder ni Papa siguradong nadadagdagan pa ako ng another 1 oras. Hindi rin pala biro ang pagka-grinder kasi talagang mga layat mabigat pa sa kamay. Saludo nga din ako sa mga tatay dyan ng mga karpentero na hindi talaga din biro ang gantong trabaho. Grabe din talaga yung pagod kaya deserve nyo ng asawang mag-aalaga sa inyo. Yung tipong paggawi mo ng bahay, aasikasuhin ka ng asawa mo dahil nga pagod ka galing trabaho. Aba, napakaayos. Paano napunta yung topic natin doon? Basta, saludo ako sa mga tatay na karpentero. Dito nga sa bahay, ako na nga nagsisilbing karpentero kasi hindi na rin to nagagawa ni Papa kasi pagod na siya maghapon sa kakalao. O lang naman ang panday sira dito sa bahay. Kung minsan nga kapag nakikita nga ako ni Papa dito sa bahay na gumagawa ay tinutulungan na lamang ako. Kaya sunod na project nga natin ay pipinturahan naman natin tong mga nagawa na nating upuan. Comment nyo na lang nga dyan sa baba kung anong magandang pintura para dito.